Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Muli, ito po si Brother Aaron na gusto ay muling magbahagi sa inyo ng kanyang pagninilay para sa Ebanghelyo, banal na kasulatan, Lectio Divina, Divine Readings, Sacred Readings, Holy Scriptures. Ang atin pong pag-aaralang Ebanghelyo ay ang Ebanghelyo pa rin para sa araw ng bukas. Hindi po Ebanghelyo para sa araw na ito ng July 19, 2026, Sunday. Advance po tayo ng isang araw. Tutuparin ko po ang aking sinabi na hindi ko pakikialaman ang Ebanghelyo ng linggo. Magagawa kong magbahagi sa inyo ng pag-aaral natin ng Ebanghelyo mula Lunes hanggang Sabado, ngunit talagang hindi ko gagalawin ang linggo. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, bago po tayo magsimula, katulad ng dati, samahan niyo po ako sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo, inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa ating pananalangin, my friends, my brothers, my sisters. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, come. Fill our hearts with your holy gifts. Let our weakness be penetrated with your strength this very day, that we may fulfill all the duties of our state conscientiously, that we may do what is right and just. Let our charity be such as to offend no one and hurt no one's feelings, so generous as to pardon sincerely any wrong done to us. Assist us, O Holy Spirit, in all the trials of life. Enlighten us in our ignorance, advise us in our doubts, strengthen us in our weakness, help us in all our need and embarrassment, protect us in temptations and consoles us in afflictions. Graciously hear us, O Holy Spirit, and pour your light into our hearts, our soul, and our mind. Assist us to live a holy life and grow in goodness and grace. Amen. Come, Holy Spirit, come with your light, with your grace, with your strength, with your consolation, with your charity, that we may be worthy to live a life of holy love. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. All you heavenly powers, God's legions of angels, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Share screen na po ako sa inyo para maipakita kung ano ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas. Wait lang po. Okay, sana po ay nakikita nyo na. Ang ating Ebanghelyo, our Gospel is taken from the book of the Evangelist Saint Matthew, chapter 12, verse 38 to 42. A proclamation of the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Then some of the scribes and Pharisees said to him, Teacher, we want to see a sign from you. But then he answered and said to them, An evil and adulterous generation craves for a sign, and yet no sign will be given to it but the sign of Jonah the prophet. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the sea monster, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will stand up with this generation at the judgment and will condemn it because they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. The queen of the south will rise up with this generation at the judgment and will condemn it, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater
than Solomon is here. The gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, stop share na po ako. So, that is our gospel for tomorrow. Tungkol sa pagsasabi ng mga Pariseo, the scribes and the Pharisees asking Jesus that they'd like to see a sign from Him. Okay? So, puntahan ko na po yung aking notes. Wait lang po. Puntahan ko na po yung aking notes. Repentance, nasa notes ko na po ako. Repentance is sometimes, to so many of us, an ignored word or action. When it is Lent, repentance is one of the most emphasized thing to us to do by the church. When the gospel is preached, and during Ash Wednesday, we are told to repent and believe the gospel. But after Lent, or during ordinary weeks, ordinary days of our church calendar, the question is, do we still practice the same emphasis to do repentance? Repentance being asked of us. Everybody needs repentance one way or another, for we are all sinners. There are many temptations for us to sin that surrounds us most of the time, temptations that surrounds us most of the time to sin. And from many of these temptations, many of us usually give in. Bumibigay tayo sa mga tukso ng kasalanan, madalas. And may I read back? Balikan natin yung gospel. Sa verse 39, Jesus replied, "It is an evil and unfaithful generation that asks for a sign. The only sign it will be given is a sign of the prophet Jonah. Whereas Jonah remained in the belly of the sea monster for 3 days and 3 nights, so will the Son of Man be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. On the judgment day, the men of Nineveh will appear against this generation, and they will be its condemnation. Because when Jonah preached, the people of Nineveh, they repented. And look, there is something greater than Jonah here." So Jonah, the prophet Jonah, was instructed by God to preach repentance in the land of Nineveh. Nung una ayaw ni Jonah, dahil sinabi ni Jonah, "Kilala po kita, Panginoong Diyos. Ikaw ay mabuting Diyos at maawain. At kung pagsasabihan ko sila ng pagsisisi, at kung sila'y magsisisi, alam ko rin naman na sila'y iyong patatawarin." Yun ang nangyari doon. Nung una ayaw niya. But then again, may mga pangyayari doon sa buhay ni Jonah sa pagkakataong iyon na siya ay tumuloy sa kanyang misyon na tinukoy at inuutos sa kanya ng Diyos. Pangaralan mo, pagsabihan mo ang lupain ng Ninive. So, puntahan natin. Let us go exactly. In the book of Jonah, the prophet is sent to proclaim God's warning, the warning of God to the city of Nineveh. Jonah's message was very direct to the people of Nineveh. 40 days more, Jonah said, 40 days more, and Nineveh shall be overthrown. Magigiba, mawawasak ang Nineveh. Okay? Nineveh shall be overthrown 40 days more. From the book of Jonah, chapter 3, verse 4.
This means that if the people of Nineveh did not repent, because they repented, if they did not repent, their city would face destruction, a complete overthrow by God's judgment. And the prophecy of Jonah was conditional. Okay, it was conditional. Destruction would come unless they turned away from their evil ways. And they turned away. So, when after Jonah preached for Nineveh to change, to turn away from their evil ways, however, the people of Nineveh, from the king down to the common people, to the common folk, they responded with fasting. They sat in ashes, wear sackcloth, and sincerely repented. Because of this, God showed mercy and did not bring the threatened calamity upon them. Jonah chapter 3 verse 10. So totoo ang sinabi ni Jonah, sapagkat ikaw ay mabuti at maawaing Diyos. Kung pagsasabihan ko man sila at pangangaralan ng pagsisisi at kung sila'y magsisisi, alam ko rin naman na sila'y iyong patatawarin sapagkat ikaw ay mabuti at maawaing Diyos. Nangyari nga, nagsisi ang Nineveh. So to summarize, Nineveh's fate, if they remain unrepentant, the destruction will come within 40 days. But they repented, and so God's mercy and forgiveness was given to them by God. Jonah's prophecy highlights the biblical theme, ito ang tema, that divine judgment can be reversed when people sincerely turn back to God. Ang paghahatol ng Diyos, ang banal na paghahatol ng Diyos na magparusa sa mga kasalanan ay maring hindi matuloy o hindi ituloy ng Diyos kung ang tao'y magsisisi sa kanyang mga kasalanan. So mula dito, balikan ko yung sinabi ko sa simula na ang pagsisisi karaniwan isang bagay na binabaliwala ng maraming tao. Ang ibang tao ay nag-iisip na mabuti naman ng Diyos at maawain naman ng Diyos. Kahit marami akong kasalanan, mabuti pa rin ng Diyos. God will held back ano man ang magiging parusa sa mga kasalanan ko. So inaasa natin ng todo ang buhay natin kahit mamuhay tayo sa sobrang kasamaan at kadiliman, inaasa natin ng todo ang lahat sa kabutihan at awa ng Diyos. Hindi ako parurusahan ng Diyos kahit mamuhay ako ng todo sa dilim at kasalanan dahil ang Diyos ko, ang Diyos natin ay mabuti at maawain. Pero ganun nga ba yon? Ganun nga ba yon? Well, actually, hindi ganun yon. Kung titignan natin ang konteksto ng aklat ng propetang si Jonah, napuno din ang Diyos. Pero kahit napuno na siya sa pagkakasala ng mga tao ng lungsod ng Nineveh, sa kanyang kabutihan, nagpadala pa rin siya ng propeta para sila'y pagsabihan. Narinig niyo ba yon? Did you hear that? Divine judgment can be reversed when people sincerely turn back to God. Kung magsisisi ang mga tao, kung magsisisi tayo sa ating mga kasalanan, anumang kahatulan nagigiba sa atin na tayo'y parurusahan, pwede nang hindi gawin ng Diyos.
There's no need for us to keep on asking about sign. Totoo bang may Diyos? Signs of God's existence. Signs of God's reality. There are too many already for us to doubt na may Diyos. Hindi na tayo dapat magduda na may Diyos. There are too many signs already about God's existence, about God's reality. The problem with us usually is that tumigas na ang ating loob, tumigas na ang ating puso. And because of it, hardened our hearts, we ignore things, especially the need of to repent. And we only do so kapag when we already are reaping and the consequences of our continuous ignoring about God's call of to repent. Kapag nandun na tayo sa sitwasyon na nandyan na ang sinturon ng Panginoon, tumama na sa atin, tsaka tayo, dun pa lang tayo, nakapag-iisip-isip. May mga santo, there are many saints, Catholic saints, na famous sa kanilang mga sinabi about repentance. Puntahan natin si Saint John Chrysostom, 4th and 5th century doctor of the church. According to Saint John Chrysostom, repentance opens heaven. Ang pagsisisi, binubuksan ang langit sa grasya at biyaya nito. Inasabi ni Saint John Chrysostom na ang pagsisisi, ang contrition, ang sakit na dinaramdam natin, being sorry for our sins, ay closely linked or directly linked to salvation, to forgiveness, to God's blessings, and to God's grace. Konektado yung repentance sa biyaya ng Diyos. Repentance opens heaven. Binubuksan ng pagsisisi ang kalangitan. Binubuksan saan? Binubuksan sa biyaya ng awa, biyaya ng pagpapatawad, grasya ng pagpapala. Ang preaching ni St. John Chrysostom ay binibigyang diin ng awa ng Diyos sa mga makasalanan ay tunay na ibibigay. Kung ang isang makasalanan ay tunay na tatalikod sa kanyang mga kasalanan at magbabalik loob sa Diyos. Yan ang sinabi ni St. John Chrysostom about repentance. Repentance opens heaven. Pagdating naman kay St. Ambrose, isa ring doctor of the church, 4th century, spoke of God running to embrace the repentant soul. Ang Diyos ay tumatakbong pasalubong sa mga tao, sa mga kaluluwang tunay na nagsisisi sa mga kanilang kasalanan. Comparing it to the father of the prodigal son, yung talingaga ng prodigal son, yung ama doon, ang Diyos. Malayo pa lang, nakita niya na ang kanyang anak pabalik sa kanya at siya'y sumalubong, patakbo upang yakapin ang anak na nagsisisi. So ganyan tayo. Kung tayo'y tapat na magsisisi para sa ating mga kasalanan, if we will truly repent, God will go running to embrace us.
God will go running to embrace us, to receive us, and to accept us again. Ang talinghaga ng prodigal son ay pinakikita. It shows that repentance as a reunion between us, a child of God na nagkasala, ngunit nagsisi, a reunion with God's love. Isang muling pagkikita ng anak at ng pag-ibig ng Diyos na maawain at mapagpatawad. Yun naman sinabi ni Saint Ambrose. Saint Ambrose spoke of God running to embrace the repentant soul. And Saint Ambrose compared this to the father of the prodigal son. God is a father, the prodigal son is us. Okay. So pagdating naman kay pangatlong santo, famous about their preaching, famous about their teachings on repentance. Pagdating naman kay Saint Ignatius of Loyola, a 16th century founder of the Jesuits. Gusto mong baguhin ang mundo? You wish to reform the world? First, reform yourself. Baguhin mo ang iyong sarili. Otherwise, anumang effort para baguhin ang mundo ay walang magiging kabuluhan. Gusto mong maglingkod sa Diyos. Gusto mong ipakita sa Diyos na mahal mo siya, na nandiyan ang kamay mo ng pagtulong upang baguhin ang nagkakasalang mundo. Unahin mo ang iyong sarili. Dahil kung hindi, anumang effort mo to change the world, otherwise, all your efforts will be in vain. So, nakakonekta according to Saint Ignatius of Loyola, nakakonekta ang pagsisisi ng tao ng kanyang personal na pagbabago na magiging patibayan ng mas malaking pandaigdigang pagbabago. Magsisimula ka sa iyong sarili. Magsisimula tayo sa ating sarili. We want to offer our hand as a help, as a service to God, para mapaglingkuran ng mundo, mapagsabihan ng mundo tungkol sa kahalagahan ng pagbabago. Kailangan magsimula tayo sa ating mga sarili. Magsisimula tayong baguhin ang ating mga sarili. Magsisimula tayo magsisi sa ating mga sarili. And so, anong kaugnayan ng mga turong ito ni Saint John Chrysostom and Saint Ambrose and Saint Ignatius of Loyola? Sa ating mga Katoliko, ang repentance ay isa sentro ng ating spiritualidad, ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi lang ito mga sakit, mga pag-iyak dahil sa ating mga guilt, sa ating mga kasalanan, kundi ito'y isang aktibong pagsasagawa ng pag-iwan at pagtalikod sa mga kasalanan natin. Turning of our hearts, going back towards God. Hindi lang iniiyakan mo ng iniiyakan ang mga nagawa mong kasalanan. It's not only our sorrow for our sins, but actually it is also the action itself of turning back of our hearts towards God. Pagbabalik loob sa Diyos, pagtalikod sa ating mga kasalanan, hindi lang pag-iyak sa ating mga nagawang kasalanan, hindi lang sakit, hindi lang mga guilt na nararamdaman natin,
sa mga nagawa nating kasalanan, kailangan natin ng isang malinaw na aksyon na talikuran at huwag nang balikan ang anumang kasalanan. Sinasabi ng mga santong ito na ang awat kabutihan ng Diyos ay laging malaking malaki kaysa sa anumang kasalanan. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa para sa ating mga sarili at huwag nating isipin, hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Gaano man kalaking kasalanan, ang Diyos ay lagi at mananatiling mas malaking malaki sa anumang kasalanan. At ang pagsisisi ay susi upang maranasan natin ang kabutihan na tawa ng Diyos. Gusto nating maranasan ang awat pag-ibig ng Diyos, kailangan nating magsisi. Kailangan natin magsisi. Ang mga turo nila ng St. John Chrysostom, St. Ambrose, St. Ignatius o Loyola ay may direktang kaugnayan pa rin na sa atin ngayon, sa mundo, sa daigdig, lalo na sa konteksto ng itinuturo sa atin at nasa ating simbahan. Ang sakramento ng kumpisal. Kailan ka huling nangumpisal? Kailan ka huling nangumpisal? Kailan ka huling gumawa ng isang mabuting kumpisal? A good confession. Sacrament of confession is where we Catholics, I'm speaking as a Catholic, where we Catholics seek again a reconciliation with God. Nakikipagkasundo ulit tayo sa Diyos. Pagbalik natin, katulad ng prodigal son, malayo pa lang, nakikita na tayo ng Diyos at tayo'y kanyang yayakapin. So what is the relevance in today's prayer of that repentance? Marami pa rin mga napapabayaang pangangailangan. Marami pa rin ang mundo, ang daigdig, na mga napapabayaang pangangailangan. Sabi ni Father Bahaw, katulad ng sakit, hindi lang mga pisikal na sakit mayroon ng mundo. Sugatan pa rin ng mundo. Marami pa rin pangangailangan ng mundo na hindi napagtutuon ng pansin. Ang sabi naman ng yumaong obispong si Bishop of Antipolo, nawala na sa isip ko. Okay, sabi niya, ang kulang sa atin kalimitan ay malasakit. Ang kulang sa atin madalas na kulang ay malasakit. Okay? Maraming tao may pangangailangan. Hindi lang mga pisikal na pangangailangan, emosyonal na pangangailangan ng kalooban, pangangailangan ng damdamin, hindi lang mga pisikal na pangangailangan tulad ng mga pagkauhaw at pagkagutom, pero hindi natin na pagmamalasakitan. Pagmamalasakit, yan ang karaniwang kulang sa atin. Diba siya? Unang obispo ng Antipolo, Diocese of Antipolo. Sa dulo ng dila ko. Unang obispo ng Diocese of Antipolo. Hindi ko makalimutan. Agsimba ko minsan sa katedral ng Antipolo. Yun ang sabi niya, yan ang kalimitang kulang sa atin. Ang malasakit sa kapwa. Ang malasakit sa kapwa. Marami pa rin social injustices. Mga maliliit na humihingi ng katarungang panlipunan pero hindi
na ibibigay ang katarungang panlipunang ito. Katarungang panlipunan, ibigay ang dapat sa dapat, parusa sa dapat parusahan, pananagutan, at gantimpala sa dapat gantimpalaan. Iyan ang mga karaniwang sakit pa rin ng lipunan na hindi na pagsisisiyan. Okay, na hindi na pagsisisiyan. Kawalan ng malasakit sa mga napapabayaang pangangailangan ng tao, kulang sa malasakit. Ang social injustices, marami pa rin makasarili. Wait lang po ah. Wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Wait lang po. Okay. Ayun. Okay. Kaya, kaya po ako nagpahintay ni research ko. Tama. Ang unang obispo ng Antipolo na narinig kong nagsabi na ang kulang sa atin, kalimitan, marami sa atin, ang kulang sa atin, kalimitan, ang unang obispo ng Antipolo. Bata pa ako nun. Si Bishop Protasio Gungon. Bishop Protasio Gungon was appointed on December 3, 2001. He was succeeded, sinundan siya by Crisostomo Yalong as the second bishop, and the current bishop of Antipolo Diocese is Bishop Ruperto Santos. Di ko makalimutan si Bishop Protasio Gungon. Isang umagang umaga, dumalo ako ng misa sa Antipolo Cathedral. At yun ang kanyang homily. Ang kulang sa atin, karaniwan ay malasakit. Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Bishop Protasio Gungon. Ni-research ko po ng mabilis gamit ang World Wide Web. And so yun po. Again, pagbabalik sa sinabi ni Bishop Protasio Gungon, marami sa atin kulang ay malasakit, mga napabayaang pangangailangan ng tao, ng ating lipunan. Ang mga mahihirap ay nananatiling mahihirap. At dahil sa walang malasakit, hindi pa rin nabibigyan ng kagaanan sa buhay. Social injustices, mga korupsyon na hindi nahahabol ang pananagutan ng mga corrupt na leader ng ating bansa. Puno ng mga pagkamakasarili. Alam nyo, iyang repentance na pinrich ni Propetang Jonah sa lupain ng Ninive, sa lungsod ng Ninive, pwede din natin yan tignan na something individual, something personal. Ano ibig ko pong sabihin? Something individual, something personal. Hindi panglupain, hindi panglungsod, kundi something personal. Kung ikaw ay isang lupa, okay, kung ikaw ay isang lupain, lupa naman tayo eh. Dust to dust, ashes to ashes. Tayo'y alabok, tayo'y mula sa lupa. Kung ikaw, puno ka ng kasalanan, ganun din yon ang pangaral at pagsasabi ng propetang si Jonah. Kung di ka magbabago, if you will not repent, if you will not turn back yourself away from sin and go back directly towards God, maaari ka ring gibain ng Diyos. Maaari ka ring wasakin ng Diyos. God can overthrow you personally, individually.
Okay, hindi yan lang panglupain, hindi yan lang pambansa, hindi lang yan pandaigdigan, kundi something individual. We can take it as that. Something individual, something personal. You yourself, as a human person, not a city, not as a land. All of us, again, all of us, all of us needs, all of us, all of us, one way or another, we need to repent. We are told to repent and believe the gospel. We are told to repent, we are instructed to repent, and believe the gospel. Sana hindi lang tuwing Lent o mahal na araw. Bago magtapos, ah, I'd like to share to you another story from Aesop's Fable. The title of the story is The Old Woman and the Physician. An old woman, having lost the use of her eyes, called in a physician to heal them, and made this bargain with him in the presence of witnesses, that if he should cure her blindness, kung mapagagaling ng doktor ang kanyang pagkabulag, the doctor should receive from her a sum of money, but if her infirmity remained, she should give him nothing. This agreement being made, the physician time after time applied the salve on her eyes, and on every visit, the doctor took something away, stealing all her property little by little. And when he had got all she had, he healed her and demanded the promised payment. The old woman, when she recovered her sight and saw none of her goods in her house, would give him nothing. The physician insisted on his claim, and as she still refused, summoned her before the judge. The old woman, standing up in the court, argued, "This man here speaks the truth in what he says, for I did promise to give him a sum of money if I should recover my sight. But if I continued blind, I was to give him nothing. Now he declares that I am healed. I, on the contrary, affirm that I am still blind. For when I lost the use of my eyes, I saw in my house various chattels and valuable goods. But now, though he swears that I am cured of my blindness, I am not able to see a single thing in it." So, nakipag-usap yung matanda sa isang doktor, bulag yung matanda. "Pag napagaling mo ako, bibigyan kita ng malaking halaga." And so, tinitreat ng doktor yung old woman sa kanyang pagkabulag. Tuwing pupunta yung doktor sa pamamahay, tuwing aalis, kumukuha ng kayamanan, maliliit na kayamanan ng babae. At sa huli, gumaling yung mata ng babae. At ipinipilit ng doktor ang kanilang agreement o napag-usapan na kung magbabalik ang kanyang paningin, bibigyan siya ng malaking halaga. Pinipilit ng doktor. Hanggang sa pagpipilit ng doktor, dinala sa hukuman. At ang appeal ng babae, sinasabi niya, "Bumalik na ang aking paningin. Pero I affirm to you na hindi pa. Dahil nung hindi pa ako bulag, nakita ko sa aking pamamahay, marami akong mga mamahaling ari-arian. At ngayon, sinasabi niya na nakakakita na akong muli, bakit hindi ko nakikita ang mga dati kong kayamanan na noon nakita ko?" So, ibig sabihin, hindi pa nagbalik ang aking paningin. Ano ibig sabihin yan? You see, kung minsan, nasa harap na natin, harap-harapan, face to face, nasa atin na ang isang katotohanan. Anong katotohanan? Ang katotohanan ng pagsisisi para sa buhay natin. Right in front of us, face to face, harap-harapan.
Ayan na ang katotohanan ng pangangailangan ng pagsisisi nakakonekta sa awa, pag-ibig, patawad ng Diyos. Pero tayo, nagbubulag-bulagan pa rin. Pinatitigas pa rin natin at matigas pa rin ang ating puso't kalooban. So yan, ang parang relasyon ng kwento. Huwag tayong magbulag-bulagan sa halaga ng pagsisisi o repentance. Again, sabi ni Saint John Chrysostom, ng pagsisisi, ang repentance ay nagbubukas sa biyaya at grasya ng langit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Aaron po ito hanggang sa muli at sana nakapag-iwan ako sa inyo ng isang bagay na mas lalo pa niyong mapagdidili-dilian, mapagninilayan. Tapusin natin sa isang panalangin. In the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you for your special presence as we are read your word and pondering on it in our hearts. We thank you for the opportunity to know your word and your ways better. Strengthen our will that we may put into practice what you have revealed to us through the sacred scriptures. Amen. Mama Mary, pray for us as sinners. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hanggang sa muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita, hanggang sa muli nating pag-aaral ng banal na kasulatan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Aaron, salamat po sa inyong lahat.